Hintayin mo na natin tumumba. Baka sa akin. Pero yung punta muna kami sa taas at tayo ng partner. Ano sabi? Alam niya leader kayo? Leader yun ha. Tininan lang po nila yung partner natin. Ikaw din po. Not no right. Ang sarap po kayo dito. Mamasali. Mamasali. Yan na mismo yan? Ha? Yan na mismo yan? Ha? Yan na mismo? Ano? Yan na mismo. Yan na mismo. Oo. Lipat. Ha? Lipat. Lipat? 2 minutes yun, di ba mag-count out? Kayo tumaan dito!
Yan, countdown dyan. Patpat. Sabihan si Kuya Pat, urong katabi eh. Isa ba? Nice, J.E. What, J.E.? Dalawa! Boss, dalawa! Asa kayo po? Aray ko! Yun o, J.E. May naka-live na ba? Naka-live na to, J.E. Hello. Sabihan mo yung partner mo. Hello. Test. Sino magka-partner? Si Mikaela? Si Abby at saka Dalawa din partner nila. Sam. O, sino ba lalaki? Onti pa yung Sam. Ah. Kaya, dami naman. Sa'yo lang, yeah. Pag-college. Partner ka, pero kapag high school. Ha? Kasi ata high school ko. Hello. Test 1, 2. Ganda naman ako. Sino dito doy? Ba't yun natin? Yan show. Salamat sa mga sagot mo ko yan. Kahit si Ando yung tinatanong mo, ako yung sumasagot eh, no? Kaya maandiyan mo. Nasa nga pwesto. Nakakupo ka lang na. Kaya tirito eh. Alam ka upuan. May nanonood kasi sa likod na eh. Nako pala to. Panganay. Hello. Test. Ganda panganay mo. Walo ko naka-live tayo. Naranasan mo na kuya, kuya Mac, Preacher Mac Ray, biglang naharap sa camera. Pag nagla-live ako. Ano, sa ko din yun. Kasi tayo mag-partner eh. Rans. Dito ka. Dito ka, Dan. Good evening! Good evening! Welcome sa ating love banquet. Palakpakan niyo ang bawat isa sa napakagandang costume. Ano nga meron tayo ngayong gabi? Precious Jewel! Palakpak! Ay kumay, kamusta dyan sa likuran? Kaya pa? Rinig kami dyan, rinig! Rinig dito, sa kaliwa! Sword of the Spirit! Wala na energy. Helmet of Salvation! Breastplate of Righteousness! Shield the faith. Shield of Faith! Amen, so everybody, let's stand! Let's worship tonight our Lord Jesus Christ! Hallelujah!
just can't get over. My name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I believe in signs and wonders. Resurrection. Resurrection power. Yes, I do. Still a miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life. For grace rewrote my story. I'll testify. My Jesus Christ the righteous. I'll testify. This is my testimony. This is my testimony. Come together, sons and daughters. Come together, sons and daughters. Bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. This is my testimony. From day to night, God's grace rewrote my story. I'll testify. My Jesus Christ the righteous. I'll testify. This is my testimony. This is my testimony. If I'm not dead, if I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. If I'm not dead, everybody sing. Greater things are still to come. If I'm not dead, if I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. For the last time, if I'm not dead, if I'm not dead, you're alive. Greater things are still to come. Oh, after me. This is my testimony from death to life. God's grace rewrote my story. I'll testify that Jesus Christ the righteous. I'll testify. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony. From death to life. God's grace rewrote my story. I'll testify that Jesus Christ the righteous. I'll testify. This is my testimony. This is my testimony. Oh, oh, this is my testimony. Hey! Amen. Nagsing ko kayo? Tanggal ka rin, no? Are we in the house of the Lord tonight? If we are in the house of the Lord, let's sing this song. Verse. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison's doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Hey! There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place. We won't be quiet. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. Was He hanged upon that cross?
rose up from that grave. My God, He rose again. Hey! There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. In the house of the Lord. Our God is surely in His place. And we won't be quiet. We shout. We shout out your praise. We shout out your praise. We were the beggars. We were the Beggars, now we're royalty. We were prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing. We were the beggars. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. Bawal dumaan dito, bawal dumaan. Shout out your Bawal praise. dumaan. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord Today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We shout out your praise. Hallelujah. Sinabi mo din? Look at the flowers And all of their beauty. I don't have to wonder. You know what you're doing. So why would I worry at all? 'Cause you're faithful to supply everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time, the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Yes, He does. Lahat ng kanta yun. Look at the sparrow, longing for nothing. No fear of tomorrow. If I had you, I'd have it all. But your love has satisfied everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time, the Lord will provide. My Father has it, my Father has it.
freedom and its treasures and everything else that will be added. Know that I'm leaving. I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. Jesus bless me, all my blessings, and I'm still believing. I know the Lord will provide. I know the Lord will provide. 'Cause I know the Lord will provide. I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. So I'm fighting a battle you've already won. This that outlast darkness, hopeless in the night. This future grace that's mine today, that Jesus Christ has won. So I can face tomorrow, for tomorrow's in your hand. All I need you will provide, just like you always have. I'm fighting a battle you've already won.
know how the story ends. We will be with you again. You're my Savior, my defense. No more fear in life or death. I know how the story ends. We will be with you again. You're my Savior, my defense. No more fear in life or death. I know how the story ends. We will be with you again. You're my Savior, my defense. No more fear in life or death. I know how the story ends. You're my Savior. I'm fighting my battle. You already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting the battle you already won. Panginoon Diyos, maraming salamat sa gabi ito na binigay niyo sa amin na kami po ay nakapagpuri sa inyong harapan ng puso, Panginoon. Kayo po patuloy magpala sa lahat na nandito pa kami sa campsite. Kayo po patuloy mangusap sa bawat isa na bigay namin ang buhay namin sa inyo. Supo namin, Panginoon, ngayong service na ito at sa bukas, Panginoon. Kayo po patuloy gumamit sa bawat campers na nandito, Panginoon. Pasagin niyo ang aming puso ngayon sa aming service na mapapalitan, Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Kayo po patuloy manguna, Panginoon, sa Panginoon Jesus. Amen. I'm fighting the battle you already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. I'm fighting a battle you've already won. Talapan natin ang Diyos. And Diyos, Panginoon, sa ating kamitan. Amen! Amen. And let's continue sa ating responsive reading, Ephesians 6, 10 to 20. Okay, sa verse 10. Mga lalaki muna. Mga lalaki. Verse 10, okay? Palitan tayo. Lalaki, babae, lalaki, babae. Okay, verse 10. All together, men. Read. Finally, Whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore lay unto you the whole armor of God,
that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girded about the truth, and having on the breastplate of righteousness, And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. above all taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of temptation. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayers and supplications in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication. And for me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. One more time, ano naman ang ladies? Verse 10, begin. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Your feet shod in the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench ang Okay. Take Video? the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. And for me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Let's pray this sabay-sabay. I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. For the last time, sabay-sabay naman tayo lahat, ladies and men. Verse 10, let me begin. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. And for me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Amen. And let's sing our camping song, Warrior. On the horizon, I feel my heart pounding in my chest. I hear the war raging all around me. Somehow I feel like I was born for this. I can taste the fear, but I choose courage. As a race to shield and let my soul
we can hear your cry. Even though our enemy roars like a lion, the lion of Judah is on our side. He will go before us and behind us, fighting on the left and on the right. So I fall on my knees and fight like a warrior. I am a warrior from my knees. I call on the name of the one who is conqueror, more than a conqueror, and I believe the enemy shadows every time. They see us the battle is no longer mine. When I fall on my knees and fight like a warrior, like a warrior. We are the ones. Weapons are just, Our weapons are bold, the King of Kings and the Lord of Lords. He says I am with you, so don't be afraid, 'cause I've already won this war. Fall on your knees and fight with me. We are the warriors. When we on our knees, the enemy trembles. Like a warrior, I am a warrior on my knees. Call on the name of the one who is conqueror, more than a conqueror, and I believe the enemy trembles every time. They see us the battle is the yours of mine. When you fall on your knees and fight like a warrior, like a warrior, Jesus, calling on the name of Jesus, power in the name of Jesus, calling on the name of Jesus, power in the name of Jesus, calling on the name of Jesus, power in the name of Jesus, calling on the name of Jesus, power in the name of Jesus. ulit ang parang mga Diyos. Meron tayong suko. Tawagin natin si Pastor Yandy. For announcement si Pastor Yandy, para pa natin. Ayan. Joseph the Dreamer. Amen! Sa magandang gabi sa bawat isa! Batiin nyo nga yung magandang katabi dyan na magandang gabi. Good evening po sa bawat isa, and I hope this is our last night dito sa ating campsite, at pinagpala ba kayo ng Diyos? Amen, no? Na-bless ba kayo sa ating camp? Amen! At hindi pa po tapos yung ating camp, only our last night, at tomorrow meron pa tayo. Sa mga announcements natin, syempre, I hope lahat tayo na yung naka-costume, no? Kita-kita ko na nagagapuhan at nagagandahan ang ating mga campers ngayong gabi na ito. At iba sa atin, may mga partners pa. No? May mga partners pa. At meron ba dyan walang partner? No? Man! Meron. Panayin ko yung kape. Matanda ka na kasi kaya hindi ka na pinartneran siguro. So, ito po yung mga cleaners natin ngayong gabi na ito. No? So, nasa ba yung ano natin? Program. Sino ang assigned? Siyempre, unahin na natin yung kitchen. Yun! No, yung kitchen yung pinakamasarap linisin ngayon. Right!
Sino ang... Hindi. sino ang... Hindi. Pangalawa na kami. Hindi. Orange. Ano ba yung orange team? Peace of Tabernacle ata sila. Peace of Tabernacle. Anong piece of the Nakil? Shield of Hindi faith. Green yung breastplate eh. Green ako eh. Wala dito. Anong pangalan ng color orange? Shield of Faith. Oh, Shield of Faith. Oh, ikaw orange ka, kaya ka pala ganyan ha. Teka lang, hindi easy. Si Miss Mimi orange, kaya pala ano. Yan. So, ngayong dinner natin ay ang kitchen natin ay ang Shield of Faith. Ang grounds, kasama na to, no? Magsamahin na po natin yung grounds saka yung auditorium. No, sama kayo. Grounds and auditorium natin ay dinner ay ang Sword of the Spirit saka breastplate of righteousness. Okay? So, malinaw yan ha. Yun yung green team and yun yung blue team. So, grounds natin and auditorium, magkasama po yan. Breastplate of righteousness, sword of the Spirit. Yung restroom, wala naman naglilinis. May naglilinis pa ng restroom? Wala. So, I am, declaring, no? Na tumulong tayo sa kitchen. Okay, so dalawa. Okay, kaya na yan? So, walang takas ha. Walang takas kasi wala na. Doon nga sa siya namin, wala naglilinis eh. Ajay. So, dalawa maglilinis ngayon. So, magkakatuwang ha, magkakatuwang. Malinaw ba yun? So, ang kitchen natin ay dalawa, ang Shield of Faith, tsaka ang Helmet of Salvation. No, Shield of Faith, Helmet of Salvation. Ang grounds natin ay auditorium. Ang grounds ay ito yung grounds sa auditorium. Ay ang Sword of the Spirit, tsaka breastplate of righteousness. Kasama po yung mga musical instruments dyan, no? Mga table, lipit, lahat dito. Lilipitin natin, babalik natin doon sa taas. And, so huwag na natin patagalin. Meron additional announcements mo ba? Mamaya po, meron tayong vampire. Vampire? Meron tayong testimony time. Meron po tayong Bella testimony time. Okay? So, si Bella na ito. Si Bella maawin dito. So, testimony time. After po yan ng ating kain, syempre. Kain, ligpit, lahat. So, meron po tayo. Wala na tayong talent fest. After na ligpit lahat, testimony time na po tayo. So, if you're... Sino ang pinagpalat ng Diyos? Would you say amen? Amen! Dapat makita ko kayo dito. Mamaya. No, meron tayong testimony time. Pakita natin, iparinig natin kung ano yung pagpapala ng Diyos sa atin ngayon, Camp 2025. And alam ko lahat sa atin yung pinagpala. Alam ko lahat sa atin yung pinagpala. So, hindi ko na papatagalin. Tawagin na natin ang ating mga nag-costume. No, nag-costume sa atin ngayong gabi na ito. Siyempre, tawagin natin yung Helmet of Salvation. No, Helmet of Salvation. Ang kahit po tayo dito. Yung pakita natin yung ating mga costume, Helmet of Salvation. Kung hanggang ngayon, hindi nyo pa alam yung team nyo, dapat alam nyo rin. Helmet, anong kulay? Helmet of Salvation. Wala! Color red? Baka may green na naman dito. No, Helmet of Salvation. Dito po tayo. Tayo ay ipakita natin yung ating costume. Ang susunod sa Helmet of Salvation, Shield of Faith. Shield of Faith. Para naka-ready na kayo. No, Helmet of Salvation first. Tanggalin ko lang po ito. Helmet of Salvation. Next, Shield of Faith. Helmet of Salvation. Puna-puna tayo dito. And pili na kayo ng may best costume po ba ito? Meron. Meron? Siyempre meron. Pili na kayo ng dalawang inyong magigiting na costume. Helmet of Salvation. Next kayo.
Okay. Andito ba? Ayan na. Ayan, okay na. Okay po. Smile po, everyone. Smile! 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3, smile. Waki naman, waki. Wala, pinicture na lang. 1, 2, 3, waki. Sabi, make sure na kita sila. Ako na lang mag-picture para ano. Ayan. Thank you po. Kahit Next. baby ha, kahit baby. Shield of the, Shield of faith. Sword of the... Shield to faith, shield of faith. Shield of faith. X. Okay na po. Chat mo na nga lang. Orange team. Kanina pa. So, Shield of faith. Parang alam ko na parang medyo magulo eh. Ay, orange ba to? Orange to? Ay, orange. Ako yun. After nga, mag-ready na po ang breastplate of righteousness. Kayo po ang next dyan. Sa shield of faith. Mga princess. Sa kaharian. Okay po, everybody. Smile. Smile. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Another one, pero waki. 1, 2, 3, waki. Yun. Thank you so much. At next, breastplate of righteousness. Punta na po tayo sa harapan. Ang mga breastplate. Careful po, careful. Negro. Kalbo nunal. Bakit? Pero bracelet ka mo yung Sword of the Spirit last. Ready na po tayo. Okay. So, ayan po. Ayan. Sige po, pasok po. Kasyang-kasya kayo dyan sa stage. Dito, sa harapan. Huwag kayong umiyak. Pag nagkakahiyaan pa kayo eh. Ang labi pala nito. Simon, parang yung listop ko kahapon, Simon ah. Sa papawarin galing yan oh. Okay po. Okay, yan na. Ready na sila. Smile. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3, smile. Isa pa, pero waki naman. 1, 2, 3, waki. Ay, si Simon oh. Grabe talaga naman. Okay. Alright, so next po, Sword of the Spirit. Swords of the Spirit. Shout out, shout out, shout out. Let's go, Sword of the Spirit. Ayan na. Ayan na. Ayan na, Sword of the Spirit. Let's go. Baka Bruno Mars yan. Ay, tinapat yung ano, spotlight pa lang sila ka. Kita yung lahat para mabilang. Brother Nico, smile! Brother Nico! Tabi, ayos kayo. Okay, smile. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3, smile. Isa naman, waki naman, waki. 1, 2, 3, waki. Alright. So, pili na po tayo. Yung mga pambato natin. Yung nagkasya ba lahat? Pambilang na
Okay, pili na po. Pambato kada team. Blue team, pili na kayo. Ay, sorry. Ay, Sword of the Spirit, pili na kayo. Nakalive pala yun. Shoutout, shoutout. Bago ko yung Logi, ang ipilit Logi. Team A, Team B, Team C, Team D. Yung nakalagay. Church, Rod, something. Church services. Okay po, let's go na. Pambato, punta na po sa harapan. Jenny, ikaw na, Jenny! Jenny! Picture na po, punta na sa harapan ang mga pambato. Unofficial tally. Pahin ka, pahin! Ciao, ciao, labas. O sa green team, bata ulit yung pambato nila. Pahin. Ay, ikaw na, ikaw na. Basta na, okay na, pahin. Dabi ka kay Jenny. Okay po, punta na tayo dito. Ayan ang orange. Green, pa ang green. Paeng, paeng. Walang tulugan. Okay po, hanap mo, sino po mag-picture? Kulang pa, kulang pa, kulang pa. Ate Aya na daw. Wala pang green, green. Ayun na, Ira, tara na dito. Inaano ha? Isa pang green. Yan, sakto na. Okay, saan yung picture natin? Pero rin sa Picture po muna per ano. Vladimir. Okay, yan. Grabe. Vladimir. Next naman po. Jenny, oh. Ang Christmas tree. Oh, Christmas tree daw dyan, oh. Jewels. Ay, Christmas tree yan. Baka Christmas light. Christmas tree. Sabi mo, ayun. Alam ko nandun eh. Ganda, taon-taon na lang. Rachel. Habang tumatawid Okay po, smile. Ni hawa. Ayan. So, ayan. Palakpakan po natin ang mga pambado ng kada team. Alright, so maaari na po tayo magsupo. Nice one. Okay na ito nalagay ko. Ayan, meron na tayong unofficial. Diba? Unofficial. Ayan, ang ating unofficial scores ng ating mga team. Sino kaya ang lamang? Orange! Tignan natin. Sino ang lamang? Orange! Tignan natin kung sino ang lamang. Ay, wala pa ng pangalan. Ako, sino kaya yung 1,967,000? Grabe, malalapit lang, oh. Ano lang yan? Dalawang Bible verse lang yan. So, ayan po. Sige, sige. Bible verse lang yan. Mag-memory verse lang kayo. At, yan, sure na mahahabol natin yung mga scores. Malalapit lang, di naman nagkakali. Okay. So, yun po. So far, ang ating unofficial. At bukas, malalaman na natin kung sino talaga yung mananalo. Sino ang mananalo? Ayan, sige. Bukas natin malalaman yan. Kung sino makakuha ng pinakamaraming chicheria sa ating lahat. Para may ano ng chicheria. So, yan po ang ating unofficial score. Kung gusto nyo maghabol, ngayon pa lang mag-memory verse na kayo. Sa room namin, di ba? Ang daming nag-memory verse doon. Habang bago sila matulog, nag-memory verse sila. So, sana yung ibang mga campers din, mag-memory verse din tayo. Yan, malaking tulong yan sa ating mga teams. Alright, so yan po. Ayan, ano na tayo? Continue na tayo sa ating program for tonight. Ang speaker po natin ay
Ayan, lagi natin nakakasama dito and also isa sa mga pastors from Golden City, si Pastor Patrick Buenalos. Purihin po natin ang Panginoon. Ayan, but before that, makakarinig po tayo ng praise offering na manggagaling kay Brother Micio Sabrito. Muli, purihin natin ang ating Panginoon. Micio, stand ka. May stand. Talagang sumakto yung kanta mo, Teresa. Sophia the First. Sophia the First and last. Ito lang yung crown sa bahay. What God is you, what God is you. I only know it's right. Stand so close to someone. I don't know it's right. There's nothing to say. Always there for me. My daddy was, my daddy's always gonna be. My Savior knows and my Savior lives. My Savior's always there for me. My daddy was, my daddy's always gonna be. Yes, I live in Zion. Daddy will be with me all night, and come for simple man to die. You got this strength, so what's there high? There is my Savior, and my Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there. My daddy was, my daddy's always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My daddy was, my daddy's always gonna be.
Savior lives, my Savior's always there for me. My God, He was, my God, He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God, He was, my God, He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God, He was, my God, He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior loves, my Savior lives, my Savior loves. To the building, Lord. Hello, Sam. Kita niyo ba mukha ko? Tumingin tayo lahat. Sa tabi niyo muna lahat ng inyong pinagkakaabalahan. Kahit kayong mga may partner, huwag muna kayong magkwentuhan. Relax lang. Aral muna tayo ng salita ng Diyos. Lahat ng ating attention ay ituon natin sa ating pag-aaral ngayong gabi ito. Amen po ba mga kapatid? Okay. Ephesians chapter 6 verse number 20. Sabi ko, hindi madadaanan itong aking preaching. Dulo to yun. Ambassador in chains. Yan ang ating pag-uusapan. Ambassador in chains. Yung pinakahuling verse. Ephesians 6:20. Everybody, ready, go. For I am, 1, 2, 3, go. For which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Let's come to God in prayer. Panginoon Diyos, sa aming Ama, dalahin ko po na mangusap ka sa amin, magturo ka, patuloy kang kumatok sa puso ng mga kapatid ko, at bigyan mo kami ng pusong malambot, pusong masunurin, mapagpakumbaba, at magpapasakop sa iyong pangungusap sa amin, O Diyos. Anuman ang sinasabi mo sa amin, dalangin ko na handang sumunod ang bawat isa. And I pray, God, na patuloy mong i-revive at painitin ang puso namin para sa iyo, sa pag-ibig namin sa iyo, sa pagnanais namin na mabuhay for you, to glorify your name, to serve you, to give our life for you, O Diyos. Salamat po na marami. In Jesus' name, Amen. Please be seated. Titignan natin itong pinakahuling verse sa ating theme verse na Ephesians chapter 6. Kahit na maikli lang ang verse na yan, napaka-powerful ng nilalaman ng talata na yan. Pinapakita ng verse na yan ang ating identity, ang katangian natin na nais ng Diyos na meron tayo, ang tamang attitude sa paglilingkod sa Diyos. So pag-aralan natin what it means to be an ambassador in chains. Ambassador in chains. Pag sinabing ambassador, an ambassador is someone who represents a nation. A ruler or a ruler in a foreign land. Ibig sabihin, ang ambassador, representante. So pag ikaw ay ambassador, nire-represent mo yung iyong bayan, nire-represent mo yung iyong hari, yung iyong presidente, nire-represent mo yung iyong bansa. Yan ang ibig sabihin ng ambassador. Sabi ni Apostle Paul, ako ay ambassador ni Kristo. Ibig sabihin, dinadala niya ang pangalan ng Panginoong Jesus. And mga kapatid, hindi lang si Apostle Paul, kundi ang bawat isa na mananampalataya. Kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesus, si Kristo ang tagapagligtas mo, ang Panginoon, ang Hari, ang Diyos ng buhay mo, ang sabi ng Diyos, ikaw ay ambassador niya. You are ambassador of Christ. We are Christ's ambassador. We are not just citizens of earth, but we are representatives of heaven. Dala-dala natin ang mensahe ng hari, ng mga hari para sa mundong ito na hindi siya kilala. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse number 20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God
were making His appeal through us. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Dala natin ang pangalan at mensahe ni Kristo saan man tayo magpunta. Yan ang wag na wag natin kalilimutan. Nakikinig po ba lahat? Hindi ka lang Kristiyano pag Sunday sa church. Kung hindi Kristiyano ka at dala-dala mo ang pangalan ni Jesus sa loob ng bahay nyo, sa school, sa trabaho, sa mga kaibigan mo, kahit sa social media, dala mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Dapat nakikita ang liwanag ng Panginoong Jesus sa buhay mo wherever you go. Sa mga kapamilya mo na hindi mananampalataya, makita dapat ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay mo at ibahagi mo ang magandang balita ng Panginoong Jesus sa kanila. Sa mga katrabaho mo, makita dapat si Jesus sa iyong pagiging honest and masipag na pagtatrabaho. Huwag mong ipagmalaki na Kristiyano ka, pero nangunguna ka sa pagiging kurakot sa opisina. Ninanakawan mo ang kumpanya at ikaw ang pinakatamad na empleyado. Tapos ipagmamalaki mo na member ka ng Mount Zion Baptist Church. Hindi ka nagiging mabuting ambassador ng Panginoong Jesus. At hindi ka nagiging mabuting representative ng MCBC. Kahit sa social media, ikaw ba ay nagiging ambassador ni Jesus? Marami lahat tayo may social media. Kaya dapat talakayin niya, dapat marinig nyo. Kahit sa social media, dapat pinapangalagaan nyo ang inyong patotoo bilang ambassador ng Panginoon Jesus. Nagsasasayaw ka ng malaswa sa TikTok. Nagpo-post ka ng revealing at mapanuksong mga pictures sa Facebook mo. Nakikipagmurahan ka. Nakikipag-away ka sa mga political posts sa FB. Akala mo walang makakabasa sa mga comments mo. Kasi marami naman nag-comment din. Walang makakabasa dito sa post ko. No? Pinagbumura mo. Ano? Itong sinusuporta ko, itong tama. Ay, pagmurahan ka doon. Hindi mo alam kung may FB friend ka na inopen din yung post na yun, makikita nila ang mga ungodly comments mo. Sabihin nila, si pastor, nakikipagmurahan sa social media, nabasa ko. Nakakahiya sa Panginoong Jesus na dinadala mo ang pangalan niya. Huwag ka magpadala sa sistema ng kamunduhan. Nasa mundo tayo, pero hindi tayo makamundo. Tayo ay anak ng Diyos at ambassador ng Panginoong Jesus. Merong Kristiyano, tumakbo sa politika. Pinalad na manalo, praise God. May napakalaking opportunity na siya na dalhin ang Panginoong Jesus sa matataas na opisyal na gobyerno ng bansa natin, sa mga taong nasasakop niya, at sa maraming taong sumusubaybay sa kanya. Pero nakakalungkot, kinain siya ng sistema ng politika at hindi nakita ang Christ-like attitude sa kanya. Kaya imbis na makapagdala ng maraming tao sa Panginoon, mas marami pa siyang taong natataboy sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, we are Christ ambassadors. Makita dapat ng mga katrabaho mo, kaklase mo, kapamilya mo, friends mo sa social media, ang fruits of the Holy Spirit sa buhay mo. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 22 and 23, subalit ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas sa mga yan. Dapat yan ang nakikita ng mga tao sa paligid natin dahil dinadala mo ang Panginoong Jesus. Nung si Kristo nagkatawang tao, kitang-kita yung mga karakter niyan. Sa buhay natin, dapat mga kapatid, yung bang mga katangian na yan ay nakikita sa buhay natin bilang ambassador ni Kristo. Nung sinulat ni Apostle Paul itong Ephesians chapter 6, itong binabasa natin, nasa kulungan po siya. May napakaraming jail guards, napakaraming mga gwardya na nagsasalit-salitan para bantayan siya. Kaya kahit sa pagkakakulong, dinadala ni Apostle Paul ng mabuti. Talagang pinipilit niya pa rin sa harap ng mga gwardya na walang pake sa kanya at pinagtatawanan siya at siguro minsan sinasaktan siya. Dinadala niya pa rin ng mabuti ang Panginoong Jesus. Hindi siya nagwawala. Hindi siya nakikipag-away. Sumusunod siya sa utos nila, sa batas. Pinapakita niya na may peace and joy siya sa puso niya na galing sa Diyos kahit nakakulong siya. He was being a good ambassador of Jesus Christ. Kayo po, mga kapatid tayo, paano natin dinadala ang pangalan ni Jesus? O baka
mas nakikita ang dyablo sa buhay mo kaysa ang Diyos. Yan ang isa sa battle na dapat nating mapagtagumpayan. Charge, win the battle. Isa sa battle natin, hindi lang yung battle na kailangan mag-soul win, kailangan gawin ko sa gaway. Isa sa battle natin yung testimony. Ano masasoul win mo kung ang buhay mo hindi angkop sa Kristo na pinapangaral mo? Isa yan sa dapat na makikita sa atin sa battle. The battle to becoming a good ambassador of Jesus Christ. Magaling ka mag-soul win, ang dami mong alam na verses, pero ang yabang mo. Ang galing mo sa ministry, sa church, tumutugtog ka, nagtuturo ka sa mga bata, pero sumasayaw ka ng malaswa sa TikTok. Nagsusong leader ka, pero ang bastos mo sa magulang mo, ang bastos mo magsalita. Nag-street preaching ka, pero hindi mo minamahal ng tama ang asawa mo, hindi mo minamahal ng tama ang pamilya mo, hindi mo mapatawad yung nagkamali sa'yo, palaaway ka, ang hilig mong manchismis, mapalirang puri ka. Ano na lang ipipreach mo pagka pinag-preach ka dito, kasiraan ng kaaway mo. You are an ambassador of Christ. Makita dapat si Jesus sa buhay natin. Makita dapat ang fruits of the Holy Spirit sa buhay natin. Paano mangyayari yan? Kagaya lang ng tinatanong natin, tinatanong nyo palagi sa question and answer. Paano tayo mag-grow? Paano tayo kailangan natin maging closer with the Lord? Yan ang dahilan, because we are ambassador of Christ. Hindi mo magagawang lumabas sa iyong fruits of the Holy Spirit if you will not grow. Paano mag-grow? Katulad lang din na marami ng beses natin na pag-aralan. Be super active. Be super active in the work of the Lord. Be super active in reading the Bible. Be super active in praying. Be super active in going to church, in worshiping the Lord. Yan ang paraan, mga kapatid. Bakit natin kailangan gawin yan? Because we are ambassadors of Christ. At sabi ni Apostle Paul, nakaka-interest, balik tayo sa Ephesians. For which I am an ambassador in bonds. Alam niyo yung bonds? Yung bonds, yung parang dapos. Kaya sa ibang version, ambassador in chains. Yan ang sabi niya. Alam niyo mga kapatid, si Apostle Paul, sinishare niya ang gospel, ang magandang balita ni Kristo, kahit siya ay nakagapos. Nakaposas ang kamay, ang paa, nakakulong. Sinishare niya pa rin ang Panginoong Jesus. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nung sinulat ni Apostle Paul ito, he was in bonds, he was in chains. Hindi po yan isang metaphor na kahit nahihirapan ka, i-share mo pa rin ang maging ambassador na hindi. Yan po ay literal. Kaya talagang importante, nagtatanong kanina, importante, you study the Bible. Pag-aralan mo yung background. Pag-aralan mo lahat para makita mo, at ito ba ay metaphor, allegory, o ano. Ito hindi metaphor to. Hindi yan yung siya ay ambassador kasi kahit nahihirapan siya in bonds. Hindi. Literal. Literal siyang nakakulong. Literal siyang in bonds. Literal siyang may posas. This is literal, sinasabi ni Apostle Paul. Kahit na ako'y nakaposas, ako ay nagiging ambassador pa rin ng Panginoong Jesus. Pero hindi napigilan ng mga gapos at kadena ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Kahit nakagapos si Apostle Paul, naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Karamihan sa mga naging bantay niya sa kulungan, alam niyo mga kapatid, naging mananampalataya ni Jesus. Dahil sinishare niya ang gospel sa kanila. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 12 and 13, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Ano yung nangyari sa kanya? Nakulong siya. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Yung mga bantay na papalit-palit sa kanya, sinisyaran niya, hindi niya hinahayaan. Yung mga gwardiya na nagbabantay kay Apostle Paul, halos 24 hours niyang kasama. Kaya nakita ni Apostle Paul yung pagkakataon na ibahagi ang Panginoong Jesus. Wala namang magagawa yung mga guards na nagbabantay sa kanya kasi pag iniwan siya, malalagot sila. Kaya buong magdamag na binabantayan nila si Apostle Paul,
Sila ay sinusuri ni Apostle Paul. Sila ay dinidisciple ni Apostle Paul. Kaya ang daming nakakilala kay Kristo kahit si Apostle Paul ay nakagapos. Sabi ng Philippians 4:22, all the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household. Hanggang sa tahanan ng emperor si Caesar, lumaganap ang magandang balita. Maraming naligtas dahil si Apostle Paul, nung nakulong siya, marami sa mga Caesar's household, maraming mga alipin, sundalo, ay nasyara niya ng salita ng Panginoon, ng magandang balita ng Panginoong Jesus. Hindi napigilan ng mga gapos at kadena na nakakabit kay Paul ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Nag-gets niyo po ba, mga kapatid? Sino nakikinig say amen? Nasusundan niyo po ba yung pangyayari? Anong makukuha natin lesson dito? We must, anong lesson makukuha natin dito? We must, yan, magpastuloy. Ayan, wala. Okay, sige, hindi ko nalagay dyan. We must serve God despite the chains. Ayan, we must serve God despite the chains. We must serve God despite the chains. Tayo may konting sinat lang, sinisipon lang, hindi na mag-church. Tapos sinasabi natin, mahal natin si Jesus. Pagod ako sa trabaho, may overtime, kaya hindi mo na ako a-attend. Uunahin pa ang tao kaysa sa Diyos. Yung chain mo, napakahina. Si Apostle Paul talagang chain, bakal, nakagapos sa kanya, pero hindi yung tumigil sa kanyang maglingkod at ibigay ang buhay sa Diyos. Serve God despite of the chains. Yan dapat, mga kapatid, na matutunan natin. May personal problem kasi ako Pastor, kaya medyo hindi mo na ako nakakapag-church. Pag naayos ko tong problema, babalik na ako sa Panginoon. Ang Diyos ang aayos ng problema mo, tapos ayaw mong unahin siya. Hindi kasi ako talented, hindi ako matalino, mahina ako, pangit boses ko, mahiyain ako, hindi ako pwede sa ministry. Ilan lang yan sa mga chains natin sa pagdilingkod. Huwag mong hayaan ang mga chains na yan ang pumigil sa iyo sa pagdilingkod mo sa Diyos. Huwag natin hayaan ang mga chains na yan ang pumigil sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kung mahal mo talaga ang Diyos, at committed ka na ipagamit ang buhay mo sa Kanya, hindi ka mapipigilan ng anumang chains, problem, sakit, pangangailangan, kabisihan. Sabi nga ng mga Pilipino, kung gusto may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung mahal mo ang Diyos, walang hadlang, walang sakit, walang gapos ang makakapigil sa iyo. Uunahin mo ang Diyos. Si Ma'am Buena Luz may kidney disease. Laging nasa critical ang buhay, pero naglilingkod sa Diyos, active sa church. Yung asawa ko, si Ma'am L.A., alam nyo ba, magmula nung nagsimula ang camp natin, gabi-gabi, halos walang tulog, kasi siya ay namamalengke para sa mga pagkain natin ngayon. Pero alam nyo, kahit halos wala siyang tulog, inassign siya, kumanta kaninang umaga. At hindi niya sinabing, pagod ako, puyat ako, paus ako. Kaninang umaga, halos walang tulog. Pagtingin ko, nagvo-vocal exercise. Walang tulog yun kasi daw paus siya. Para lang makapagpuri sa Panginoon. Anong chains mo? Anong balakid mo? Anong mga pagsubok at problema mo sa buhay? We must serve God despite the chains. Katulad ng sabi ni Pastor Dindo kanina at sinabi na ng mga pastor natin, lahat tayo tinatawag ng Diyos maglingkod. Yung iba tinatawag ng Diyos magpastor. Yung iba tinatawag maging Sunday school teacher, junior church teacher. Yung iba tinatawag sa music ministry. Yung iba tinatawag sa cleaning ministry, sa discipleship. Lahat tayo tinatawag ng Diyos sa soul winning ministry. Lahat tayo tinatawag ng Diyos sa giving ministry. Huwag mong hayaang mapigilan ka ng anumang change sa buhay mo. Ating panghawakan ang sinabi ni Apostle. Ito ang pinakatamang pagkakagamit at hindi out of context ng verse na ito sa paglilingkod sa Diyos. I can do all things through Christ. Walang chains sa paglilingkod sa Diyos. Magpagamit ka lang sa Diyos, kahit anong chains yan, bibigyan ka ng Panginoon Jesus ng kakayahang mapagtagumpayan yan. Abilit tayo sa Ephesians chapter 6. Ano sabi ni Apostle Paul? For which I am an ambassador in bonds, that therein
I may speak boldly as I ought to speak. Alam niyo yung word na that therein. So ang kanyang kalagayan, kung inyong pag-aaralan, so siya ay nakakulong, talagang may gapos siya, pero gusto niya pa rin maging ambassador ng Panginoong Jesus, magpagamit sa Diyos. Kaya ano sabi niya, that therein. Alam niyo yung word na that therein dyan, yan ay matatranslate niyo sa word na pray. Kaya ang panalangin ko, nakatali ako, nakagapos ako gusto ko pa rin maglingkod sa Diyos, ang panalangin ko, yan yung that therein. Tapos ano sabi niya? That therein, I may speak boldly. Yung boldly dyan means courageously, buong katapangan. Ibig sabihin, pakinggan niyo mga kapatid para maintindihan natin yung verse. Sinasabi ni Apostle Paul, nakakulong ako ngayon, lagi akong may bantay. Ang prayer ko, bigyan ako ng Diyos ng tapang na ibahagi si Kristo sa kanila. Ito ang gusto kong ma-realize ninyo. Nakakulong si Paul, pero hindi kalayaan ang number one desire niya. Kung tayo nakakulong, Lord, palayain mo na ako, please. Ayoko na dito, hirap na hirap ako. Hindi yun ang desire ni Apostle Paul. Nakakulong siya, ang prayer niya, bigyan mo ko, Lord, ng tapang, ibahagi kita sa mga gwardiya na ito. Iba talagang isip pag ang puso ay surrendered sa Diyos. Iba mag-isip. Kung tayo si Paul, malamang ang prayer natin, Lord, palayain mo ko please. Takot dito, tigas ng kama, pangit ang pagkain. Sarili ang tinitignan natin palagi. Sarili natin inuuna. Walang paki si Paul na hindi siya makalaya. Mas may paki siya na hindi masayang yung opportunity na i-share niya ang Panginoong Jesus. Kaya Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob. Magawa ko ito. Ma-share kita sa mga bantay ko. We must desire to serve God more than our fleshly desires. Dapat ang desire natin maglingkod sa Diyos higit pa sa mga nais ng ating laman. Yan ang dapat sa isang mananampalataya. Ang desire to serve God should weigh more. Mas mabigat, mas nauuna kaysa sa desire ng ating laman. Sabi ng Colossians 3:1 and 2, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ang mga maka-Diyos na gawain, yan dapat ang desire ng isang mananampalataya. At pangalawa na lang, huli na yung kanyang sarili. Si Daniel, mas pinili niyang kumain ng gulay at uminom ng tubig at mapuri ang Diyos kaysa kumain ng masasarap na karne at uminom ng alak. Yung desire ng Diyos ang gusto niya kaysa yung desire ng kanyang laman. Si Abraham, mas ginusto niyang sumunod sa Diyos, ialay ang kanyang anak, willing siyang mamatay ang kanyang anak, pinakamamahal niyang anak para sa Diyos. Yung desire ng Diyos ang gusto niyang unahin, hindi yung kanyang sariling laman. Ang mga apostles, halos lahat ng mga apostles, all of them died for Jesus Christ. Ang desire ng Panginoon ang gusto nila, hindi yung fleshly desires. Ang desire ng mga tunay na lingkod ng Diyos at nagmamahal sa Diyos, ang kasiyahan nila maglingkod sa Diyos. Kahit ibigay ang buhay para sa Diyos, handa sila at karangalan sa kanila. Kung sinasabi mo ngayon, kapatid, mahal mo ang Panginoon, mas gusto mong maglingkod sa Kanya kaysa sa iyong fleshly desires. Yan dapat ang nag-uumapaw sa puso mo if you say you love God. Tandaan natin na all of the desires of the flesh are temporary and vain. And serving God gives us an everlasting reward. Yan ang ilalagay sa isip natin. Huwag mong sobrang bigyan ng bigat at importansya yung desire ng flesh mo. Walang kabuluhan yan. Pansamantala lang yan. Yung mas magbibigay sa'yo ng everlasting reward is serving God. Yan ang wag natin kalilimutan. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 19 to 21, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through
or steal. Sabi ng Psalms 37 verse number 4, delight yourself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Ang aking panalangin, na mahalin natin ang Diyos, lumago tayo sa pananampalataya natin sa Kanya, at hindi natin siya ipagpalit sa anumang gusto ng ating laman. Katulad ni Apostle Paul. O balik tayo, dito na natin tatapusin. Ephesians chapter 6 verse number 20, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Ang prayer ni Apostle Paul, magkaroon siya ng tapang masabi ang magandang balita. Lord, bigyan mo ako ng tapang na masabi ko yung dapat kong sabihin. Ano ba yung dapat niyang sabihin? I-share si Jesus Christ. Ibahagi ang magandang balita ng Panginoong Jesus. Nakakatakot kausapin ng isang pulis. Nasubukan niyo na bang makipag-usap sa pulis? Lalo na pag naka-uniform yung pulis, di ba? Parang akala mo babarilin ka o huhulihin ka. Paano pa kaya yung mga sundalo na nagbabantay kay Apostle Paul? Alam nyo, yung mga Roman soldiers na nagbabantay kay Apostle Paul, kilalang kilala sila ng mga walang awa. Talagang mga pumapatay, talagang malulupit. Kaya talagang si Apostle Paul, humihiling siya, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob na ipangaral kita. Pangaral ko ang Panginoong Diyos sa kanila. At binigyan nga siya ng Diyos ng buong tapang. Binahagi niya si Kristo sa kanila. Napakaraming sundalo, mga nagtatrabaho sa gobyerno, nakakilala kay Jesus. We must courageously preach the word of God to everyone. Huwag tayo magpatalo sa takot, kundi buong tapang natin sabihin ang katotohanan. Buong tapang natin sabihin na galit ang Diyos sa kasalanan. Buong tapang natin sabihin na pagdurusa sa impyerno ang kabayaran ng kasalanan. Buong tapang natin sabihin na si Kristo lang ang paraan para maligtas. Kahit natalikuran ka ng kaibigan mo, lakasan mo ang loob mo. Kahit magalit siya sa iyo, ipakilala mo si Kristo sa Kanya. Kahit magalit ang kapamilya mo, lakasan mo ang loob mo, ibahagi mo ang Panginoong Jesus sa kapamilya mo. Kahit pagtawanan ka, ibahagi mo ang magandang balita. Kahit isipin nila na ang budoy-budoy mo naman, Bible ka at pinagtatawanan ka, kahit may magalit sa iyo, buong tapang mong i-share ang Panginoong Jesus. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 10 to 12, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan, ng pawang kasinungalingan dahil sa akin. Kung ano-ano ng masasamang panlalait sinabi sa iyo, pinagtatawanan ka dahil nabubuhay ka para sa Panginoong Jesus. Dahil sinishare mo si Jesus. Dahil nagdalakas ka ng loob na gusto mong makakilala kay Kristo tong kinakausap mo. Sabi ni Jesus Christ, huwag kang matakot, mapalad ka kung na-experience mo yan. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala niyo sa langit. Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Kagaya ni Paul, mga kaibigan, mga kapatid, humingi tayo sa Diyos ng lakas ng loob, ipahayag natin si Kristo sa lahat. Ambassador in chains. Yan ang pinakita ni Apostle Paul. Kahit nakakulong siya, napakita niya yung pagiging lingkod ng Diyos at hindi siya napigilan. I hope matularan natin. We are Christ's ambassadors. We must serve God despite the chains. Wala dapat na anumang hadlang, hindi dapat tayo magpatalo sa anumang hadlang, physical, emotional, or whatever. We must desire to serve God more than our fleshly desires. We must courageously preach the word of God to everyone. Let's all stand. Tumayo tayo. Tumako tayo sa Panginoon sa panalangin. Pumikit tayo. Naniniwala ko nangungusap ang banal na Espiritu sa bawat isa. As our pianist is going to play an invitation song, pakinggan mo, huwag kang magmatigas, magpasakop ka sa sinasabi ng Diyos sa puso. Ikaw ba ay palaging nahahadlangan o ikaw mismo, ang dami mong palusot, ang dami mong excuse, kaya nanlalamig ka sa Diyos, pawala-wala ka sa gawain ng Panginoon, hindi ka nag-grow spiritually. Kapatid,
kung ikaw ay anak ng Diyos at mahal mo ang Panginoon, kung sinasabi mo mahal mo si Jesus, patunayan mo yan. Hindi ka dapat matalo ng anumang hadlang, sapagkat kung natatalo ka ng anumang hadlang, yan ang mas mahal mo. Sarili mo, o ang kasalanan, o anuman, hindi ang Panginoon. Dalangin ko na tunay na patunayan natin, we love God. Patunayan natin, we are thankful for what the Lord has given to us. Pinagpala niya tayo ng lubusan. Niligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Binayaran ng ating mga kasalanan. God deserves that we love Him with all of our heart, soul, mind, and strength. God deserves that we serve Him with all of our life. So, hindi dapat tayo na pipigilan ang anuman. And kamusta ang pagtotoo mo, kapatid? Nakikita ba si Kristo sa buhay mo? Ang sipag-sipag mo sa mga gawain ng Diyos, sa ministry, pero kamusta yung relasyon mo sa pamilya mo? Nakikita ba nila ang bunga ng banal na Spirit sa'yo? Kamusta ang testimony mo sa mga hindi mananampalataya na kakilala mo? Meron bang pagkakaiba ang iyong pag-iisip, ang iyong pananalita, ang iyong pagkilos kaysa sa kanila? Nakikita ba ang difference na dinudulot ng Diyos sa buhay mo o wala? You are an ambassador of Christ. Inaasahan ng Diyos, nagdahin mo ang pangalan niya ng tama. Huwag mo siyang ipahiya. O naman ang pangungusap ng Diyos sa inyo, ay lumapit tayo sa harapan at kausapin natin ang Panginoon. Amen. Every soul by sin content, there's mercy with the Lord, and He will surely give you rest by trusting. Lumapit tayo sa Panginoon. Magsisi tayo sa ating mga pagkakasala sa Kanya. Pangako natin na maglilingkod tayo sa Kanya, susunod tayo sa Kanya. Only trust Him. Only trust Him now. He will save you. He will save you. He will save you now. Habang tumutugtog ang ating pianist, patuloy kayong manalangin. Patuloy po tayong manalangin pag-usap sa Diyos. Lahat tayo ay ninanais ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Baka merong sinasabi ang Panginoon sa iyo na dapat mong gawin for God, to serve the Lord, ministry sa church, kakilala mo na unbeliever, na alam mo papunta sa impyerno, baka kapamilya mo, pero nagmamatigas ka o natatalo ka ng anumang hadlang, ng chains, nahihiya ka o natatakot ka. Pero ngayon, talagang sinasabi ng Diyos na huwag kang matakot, sumunod ka sa akin, paggamit mong buhay mo sa akin. Meron ba sa atin na ganyan ang kalagayan nyo at ngayon gusto nyong sabihin sa Diyos, Lord, susunod na ako sa sinasabi mo. I will obey yung sinasabi mo sa aking puso. I will give my life for you. I will serve you. I will share the gospel. Susuko ko ang buhay ko sa pagpapastor. Kung ano man ang sinasabi ng Diyos sa inyo na gawin mo para sa Kanya at hindi mo pa nagagawa, pero ngayon you want to promise that you will obey the call of God. Meron ba sa atin dito na yan ang panalangin mo? Gusto mo sumunod sa sinasabi ng Diyos sa puso mo. You want to obey yung panawagan ng Panginoon sa puso. Can you raise up your hand, please? Can you raise up your hand? Amen. Dito sa harapan may dalawa. We will pray for you so that sa pagpapanalangin, ikaw ay patuloy na matulungan ng Diyos at mabigyan ng encouragement, ng advice sa iyong paglilingkod sa Diyos. Meron dalawa dito, may isa po doon. Meron pa po ba? You're gonna raise your hand. Pwedeng pakitaas pa ng kamay. Hanggat wala pa po lumalapit sa inyo, just raise your hand. Huwag niyo muna ibaba.
Dito sa harap, meron dalawa. Purihin ng Panginoon. Isang babae, isang lalaki. Meron pa ho ba? Ano man ang panawagan ng Diyos sa iyo na hindi mo pa ginagawa, hindi mo pa sinusunod, hindi lang sa, meron dito, sa gitna. Ito man ay magpastor ka, mag-Bible school, mag-enroll ka sa BBBC, witnessin mo yung mahal mo sa buhay, maging a part ka ng isang ministry ng church na hindi mo pa ginagawa, itigil mo yung bisyo na sumisira sa buhay mo, yung kasalanan na sumisira sa buhay mo. At ngayon sinasabi mo, Lord, susunod na ako sa iyo. Meron pa ho ba? Meron pa ho ba? We want to pray for you and we want to help you. Meron pa po dito. Isang pong lalaki dito at isang babae. Lady counselor dito sa kanan. Isang pong lalaki dito sa harap. Meron doon. Ayan, meron pa dito sa kaliwa. Praise God. Lalaki dito. Sa babae. Babae daw. Pastor's wife. Pastor's wife po ba dyan? Meron po ba may tatas na kamay? Hindi natin tatapusin ang invitation na hindi tinatanong ito. Brother Ken, medyo hinamangan ng konti yung piano mo. Hindi mo pa 100% sigurado. Huwag kang siguraduhan. Dahil kaluluwa at buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan. Hindi ka pa talaga sigurado at hindi nakakahiyang aminin yan. Mas nakakahiya, nagtatapang-tapangan ka dahil baka mapahiya ka, tapos nagising ka sa impyerno, eh mas hindi tama yun. Hindi ka pa talaga sigurado sa iyong kaligtasan. Hindi ko na-explain ng kaligtasan, alam beses na natin sinasabi yan. Pero alam mo, ikaw hindi ka pa sigurado. Pwede bang itaas ng kamay mo? And we want to help you and share to you the gospel. I mean, yan, amen. Meron dito sa harapan, babae po. Meron pa ho ba? Napakabuting desisyon. Kung hindi ka talaga sigurado, eh, it's foolishness na magtapang-tapang. Meron pa dito. Tatas po pa kayo na kami. Just remain standing. If you're, just raise your hand high and stay mo lang na naka-raise yan hanggat walang lumalapit sa'yo. Meron pa ho ba? Hindi. Meron pa ho ba? Ayun, doon sa gitna. Praise the Lord. Meron pa ho ba? Lalaki. Meron pa ho ba? Ito ang pinaka-importante sa lahat. Salvation ng kaluluwa natin. Meron pa ho ba? Okay, let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama, dalangin ko yung mga ligtas ng kamay na may doubt sila sa kaligtasan nila. Maliwanagan sila ng lubusan sa kanilang relasyon sa iyo, O Diyos, sa kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus, sa kanilang kaligtasan. Sa mga nagtaas ng kamay na nais sila sumunod sa panawagan mo, anuman ito, help them, Lord. And tulungan mo, gabayin mo yung mga nagka-counsel, nakikipag-usap, give them the right wisdom words to say upang maging malaking tulong sa mga kapatid namin. Thank you, God. I pray, Lord, na tulungan mo kami i-apply sa buhay namin itong
tinuro mo sa amin ngayong gabing ito, O Diyos. Nawa ay matularan namin si Apostle Paul. Nakakulong na siya, nagamit pa siya ng lubusan. Kami na malaya, nasa amin lahat ng resources, nasa amin lahat ng advantage, pero hindi man lang kami umabot sa kalahati nung nagawa ni Apostle Paul yung nakalong siya. Lord, tulungan mo kami, O Diyos. Gamitin mo kami ng lubusan. I pray, Lord, na help us to be ambassadors of Christ. And I pray, God, meron kaming mga kanya-kanyang mga chains, kanya-kanyang mga hadlang, pagsubok, problema. Pero, O Diyos, we can do all things through You who strengthens us. Lord, I pray that hindi kami magpatalo, sapagkat we are more than conquerors. Meron kaming tagumpay sa iyo, Panginoon. And I pray, God, that help us, Lord, na ma-apply namin sa buhay namin, Panginoon. Give us courage to share the gospel. I pray, Lord, na mas mahalin namin ikaw, ang kalooban mo kaysa ang aming sariling kalooban. Patuloy ka pong mangusap sa buhay namin, magpala sa aming gawain na ito ngayong gabi ito. Pangalan mo may tasla ng iba. Patuloy kang mangusap sa amin hanggang sa huli naming pagsamba tomorrow, at patuloy mong katukoy ng puso ng bawat isa. Pinupuli ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Balik na po tayo sa ating mga buwan. Comes calling for me. I'll leave the way I've been. Right back up against the wall. What kind of heart do I have? Does it beat for my Savior, or just for my flesh? What would I do if I know that everything falls? I'm gonna stand in the world that's breaking sand. What truth I'm shaking, I'm gonna shake like the cedar cross. I'm right here on the corner and stand.
kayo magsubo. Amen. Ito agad si Pastor Jandy. Amen. Praise the Lord. Papurihan po ang Panginoon. Palapakan po ninyo natin ang Diyos. Na-bless ba kayo? Amen, no? So, kakain na ba tayo? No, ready na to eat? Ready na to eat? So, syempre, unahin natin yung, yung ating, pila po tayo, Dala nyo na ba yung mga plato nyo? Oh. So, sorry kayo, hindi nyo dala yung plato nyo, bawal na bumalik Patay tayo dyan. Hindi, joke lang po. So, syempre, pwede nyo lang kunin yung, teka lang, magbibigay lang announcements. Pwede nyo lang yung mga walang plato, pwede nyo lang kunin yung mga plato. Now, later, mamaya na ito kayo. So, ang una po sa mga pila, syempre, dalawang pila. Saan manggagaling yung isang pila? Bigyan ng instructions dito. Pasalubong. So, isa dito, isa dito. Okay, isa dito, isa dito. So, unahin natin syempre yung ating mga pastors at ang kanilang may bahay. Pwede na po kayong pumila. And then, syempre, yung mga seniors, PWD. Pipila dyan. But before that, syempre, tayo po tayong lahat. And then, right after, syempre, pwede na po tayong pumila. Isa dito. Listen to me. Manig. Isa po dito. At isa doon sa kabilang side, doon sa may side ng lechon, pasalubong. No? Pasalubong po yung ating pila. So, una yung mga pastors, and then seniors, and PWD, and syempre yung ating mga lahat na, pwede na pumila. So, pag nakapila na yung mga pastors, mga seniors, PWD, pwede na po tayo. Tayo lahat. We're going to pray for the food. Let's pray for the food. Tayo po tayong lahat. Tayo. So, pag-pray natin yung ating pagkain na pagsasalu-saluhan. No? May thank you kayo sa ating mga cooks. Palakpakan natin sila. Nagluto at nag-prepare niyan para sa atin, para tayo mabusog ngayong gabi na ito. No? Let us pray. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa pagpapala mo, Panginoon. Salamat sa natapos namin pag-aaral ng iyong salita. Lord, ikaw ang patuloy na kumausap, kumilos at magpala sa bawat isa. Dalangin namin na yung aming pagkain na pagsasalu-saluhan, pagpalain mo to para sa aming kalakasan, Panginoon. At ikaw ang patuloy na magpala sa mga nag-provide nito, na nagluto nito, nag-prepare nito, nagpakapagod para mapakain kami ngayong gabi na ito. Panginoon, dalangin ko that you continue to bless each and everyone, continue to give us a good fellowship, at ikaw lamang po may taas at wala na pong iba. We praise you, we glorify you. Ito pa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayo pumila. Ulitin